Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6901-6920. Kabanata 6,901. James ay sumagot, bukod sa pag-aalis ng paunang kinakailangan na ang isang tao ay dapat na masira ang kanilang mga damdamin at pagnanais na pumasok sa ranggo ng Zelm, pinapanatili natin ang lahat ng pareho. Ang Yuriswan Zelm at Daelm Rango ay magpapatuloy sa One-Earth Tai Chi World. Ang sinumang umabot sa pangsyam na pagdurusa ng Yuriswan Daelm Rango ay papayagan sa unang antas ng War Demon Tower. Maaari silang makagawa ng mga gintong katawan doon, at pagkatapos ng matagumpay na pagdaan sa kanilang mga pagdurusa sa karma, papasok sila sa ranggo ng Zeklan at pinahihintulutan na umakyat sa itaas ng ikalimang antas, kung saan maaari nilang linangin ang Marcy Ice at Historial Path. Ang mga individual na master ang parehong kapangyarihan ay maaaring magpatuloy sa lupain ng Forlat upang pagsamahin ang mga ito upang lumikha ng isang panghuli gininto ang katawan. Pagkatapos nito, dadaan sila sa pagbibinyag ng mahusay na lupang pangkasaysayan upang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan na may kaguluhan na kakanyahan at kakanyahan ng homeroom na masuri, pati na rin matukoy ang kanilang ranggo ng Deklan. Panipi. Para sa mga pambihirang likas na matalino o nagsasanay ng mga natatanging kapangyarihan, ang isang alternatibong landas ay nasa 3 tower. Dito, maaari nilang masuri at masisira ang kanilang mga lakas upang maging mga powerhouse na walang kapantay. Matapos pakinggan ang paliwanag ni James, tumango si Lizia. Ito ay parang isang malinaw na landas para sa mga nilalang na magsisimula, simula sa simula at pagsulong patungo sa ranggo ng Soma Deklan. Lahat ito ay bumababa sa kanilang kapalaran, swerte, at sipag. Tiningnan ni James si Lizia at sinabing, ang karma ay ang pinakamahusay na pagsukat para sa lahat. Walang bagay tulad ng kapalaran, hindi gaanong kontrol o mga regulasyon. Ito ang kaligtasan ng pinakamababang. Ito ay nasa kanila na magtagumpay. Tumugon si Lizia, maaaring tunog ito, ngunit ang likas na pagkakasunod-sunod. Ang mga panlabas na puwersa ay hindi makakaapekto sa kinalabasan. Malaki ang iyong matured pagkatapos isama ang 3 kayamanan, Master. Nagsisimula kang maging katulad ng kwaya. Panipi, si James ay sumangot sa pagkabagot, matapat, hindi ko gaanong respeto ang tinatawag na wuya. Si Lizzie ay nag-shock, hindi lamang ikaw ay kulang sa paggalang, ngunit tila ikaw ay nakakagulat din ng isang pahiwatig na disdain. Tama ba ako? Umiling-iling si James at sinabing, hindi. Hindi ko siya kasalanan dahil sa pagkakamali na dulot ng kanyang pagnanasa. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang tao lamang, at siya ang aming tagalikha. Gayunpaman, hindi ko akalain na siya ay sagrado tulad ng pinaniniwalaan ng ilan. Ngumiti si Lizia at tumango. Pagkatapos, gesture siya sa Thea na nakaupo sa malapit. Tumalikod si James at hangina agad nang makita siya. Naliwanagan din ang asawa ko. Sinabi ni Lizia, na nakangiting, siya ay isang magsasaka, pagkatapos ng lahat. Bilang pinuno ng Hokon, siya ay pantay na katayuan tulad mo, ang pinuno ng mahusay na lupain ng kasaysayan at mas malaking larangan. Tahimik na tiningnan ni James si James. Sa kanilang paglalakbay, marami ang nagtitiis kay Thea. Sa kanyang sama ng loob, ang kanyang mga karanasan ay mawawalan ng basura kung hindi siya pinili na maglakad ng isang masasamang landas. Hindi alintana, hindi lahat ng mga demonyo ay masama, o ang lahat ng mga naglalakad ng isang matuwid na landas ay kinakailangang mabuti. Inaasahan lamang ni James na ang Thea ay nagpatuloy sa pagtaguyod ng birtod sa kabila ng pagpili ng isang napinsalang landas. Sinabi ni Lizia, maaari kang pagsamahin ang mga mundo at magtatag ng kaayusan sa mga mundo ng Tai Chi upang makinabang ang lahat ng mga buhay na nilalang. Ngunit natatakot ako na maaaring hindi mo may fuse ang 2 halves ng iyong asawa upang maibalik ang gobernador ng Yin. Panipi. Nang marinig ang sinabi ni Lizia, nakaramdam si James ng twinge sa kanyang mga pisngi. Sa pamamagitan lamang ng isang salita,
Tinukoy ng batang ito ang kanyang pinakadakilang pag-aalala. Ang pagtulong sa iba ay madalas na mas simple kaysa sa pagtugon sa sariling mga problema, lalo na kinasasangkutan ng isang mahal sa buhay. Sa maraming mga okasyon, pinag-isipan niya ang pagtawag ng Light Thea para sa isang pag-uusap sa puso sa kanyang asawa, na pinapayagan silang matukoy ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos. Gayunpaman, ang Light Thea ay tila hindi interesado, at ang kanyang asawa ay lumitaw na kinilabutan sa pag-asang makatagpo ng iba pang kalahati. Kaya, ang paniwala na ito ay kailangang itabi. Noon lang, lumitaw sina Layla at Rubella mula sa walang bisa, nakasuot ng panahunan na ekspresyon na parang gumuho ang mundo sa paligid nila. Master, binati ni Rubella ang isang bow sa sandaling lumapit siya, magalang ang kanyang pag-uugali. Gayunpaman, tiningnan ni Layla si James na may isang komplikadong ekspresyon. Tiningnan sila ni James at tinanong, mayroon ba kayong dalawa na walang kaliwanagan? Itinaas ni Rubella ang kanyang ulo at sinabing, ginawa namin. Ngunit hindi kami sigurado kung paano pumili ngayon. James facepalmed matapos na matanto at sinabing, binigyan kita ng pagpipilian upang paksain ang iyong ranggo ng paglilinang o ipasok ang War Demon Tower, di ba? Tumanggaw si Rubella. Tumingin si James sa dalawang kababaihan, at isang ideya na nabuo sa kanyang isipan. Rubella, dahil hindi ka pa pumasok sa ranggo ng Zeklan, hindi na kailangang talikuran ang iyong paglilinang. Maaari kang magpatuloy ng diretsyo sa War Demon Tower upang linangin muna ang iyong dalawang kapangyarihan. Pagkatapos nito, halika ako. Kinuha ni Rubella ang kanyang kilay at lumingon kay Layla, na nanatiling tahimik. At ano ang tungkol sa kanya? Sinaway ni James, mag-alala ka lang tungkol sa iyong sarili. Bisitahin ang en.novoxo.com upang mabasa ang buong nilalaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,902. Rubella ay ibinaba ang kanyang ulo bilang paggalang kay James, na pinalawak ang kanyang mga kamay bago yakapin si Layla. Agad siyang nagbago sa isang light beam, nawawala sa War Demon Tower. Si Layla, sa kabilang banda, ay tila malungkot. Para bang marami siyang hindi nabanggit na alalahanin. Sa pagtingin kay Layla, inutusan ni James, Lizzie, bumalik sa puwang ngayon. Ang isa pang love-struck damsel, sabi ni Lizzie ng isang buntong hininga at umiling-iling bago bumalik sa puwang ng kaluluwa ni James. Tulad ng malapit nang magsalita si James, ginambala siya ni Layla. Hindi ako narito para sa iyo. Nakita ko siya, paliwanag ni Layla, na gesturing patungo kay Thea. Tiyak na sumagot si James, nakatuon siya sa paglilinang ngayon. Kung mayroon kang isang mensahe para sa kanya, ang pagsasabi sa akin ay magiging pareho. Umiling-iling si Layla at hindi sam-asang-ayon, hindi pareho. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa aking desisyon. Bumantong hininga si James sa pagbibitiw at sinabing, ikaw. Bigla, nakipag-ugnay si Thea. Oras na tayo ay nag-usap. Nagulat si James kay Thea at bumangon sa kanyang mga paa. Hindi ka ba nagtatanim? Nagtanong si James. Inilipat ni Thea ang kanyang mga mata at sinaway, maaari ka bang maging isang ginoo? Hindi ka dapat makialam kapag pinag-uusapan natin ang mga kababaihan. Tumahimik si James. Hinimok ni Layla, umalis. Mabilis, mag-iwan. Hinabol din siya ni Thea. Agad na ginawa ni James ang kanyang paglabas matapos nilang igiit na iniwan niya sila. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nalock ni Layla ang mga mata kay Thea. Ang dalawang magagandang kababaihan ay tumayo ng harapan, pagpipinta ng isang maganda at matahimik na paningin. Naiintindihan ko na hindi ko maihahambing sa iyo. Ngunit nais ko pa ring magkaroon ng sagot bago mamatay, sabi ni Layla na may malungkot na tono. Nagtanong si Thea, para sa brute na iyon. Tumanggaw si Layla at sumagot, marahil ay maaaring walang kahihiyan ako, ngunit ako, sabi ni Thea habang nakangiti, hindi mo makontrol kung sino ang mahuhulog mo. Kung binansagan natin ang mga hangarin ng tao na walang kahihiyan, marami ang kailangang magdala ng pamagat. Bumantong hininga si Layla at sinabing, salamat. Huwag mo siyang sisihin. Nasa akin ito. Si Thea ay may isang ngiti, dapat akong magpasalamat sa iyo. Para sa isang babae na may iyong kagandahan upang mapaboran ang aking lalaki na mapatunayan ang aking paghuhusga na pinili ko ang tamang tao. Tumahimik si Layla,
at ang kanyang mga saloobin ay nakatikip sa pagmumuni-muni. Una niyang inaasahan na si Thea ay magalit, mag-away, pinaglaruan, sugpuin, o gamitin ang kanyang higit na katayuan at lakas upang sirain siya agad. Ang masayang, tiwala, at mapagbigay na tugon ni Thea ay hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lamang siya mas mababa sa Thea sa mga tuntunin ng hitsura, figure, pag-uugali, paglilinang, at katayuan kundi pati na rin sa isip, disiplina sa sarili, at pag-uugali. Nabigo niya ang sarili at masyadong matuwid sa sarili. Sa paningin ng iba, hindi rin siya karapat-dapat na ituring na karibal ng pag-ibig. Ano pa ang masasabi? Ang kanyang pagkilos ay nagresulta lamang sa isang mas malalim na kahihiyan. Napagtanto ito, yumuko si Layla kay Thea at biglang sinaktan ang kanyang noo gamit ang kanyang palad. Nagulat si Thea at sumigaw, "Layla, baliw ka ba? Bakit ka magsarili? Hindi ka makakapag-reincarnate." Dahan-daang sinabi ni Layla, "Ito ang aking pangwakas na dignidad. Ikaw talaga ang taong karapat-dapat sa kanya, Thea." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,903. Pagkatapos ay nagsalita si Layla, tinutukoy niya ang kanyang ulo. Maya-maya, nanginginig siya sa lahat. Gayunpaman, ang kanyang magandang mukha ay naiilaw sa pamamagitan ng isang extraordinarily maliwanag at ginhawang ngiti. Malawak na halaga ng kapangyarihan ng Genesis at ang lakas ng Marcy Eyes ay lumitaw, agad na pinupuno ang buong walang bisa. Boom! Sa pamamagitan ng isang bingi na pagsabog, si Layla ay nasira sa sarili, at isang malakas na shockwave ang kumalat. Agad na kumatok si Thea. "Layla, ikaw na hanggal na batang babae." Sa gitna ng pag-iyak ni Thea, ang walang bisa kung saan unti-unting bumalik si Layla. Ang kanyang mga nagkalat na kapangyarihan ay pinagsama sa mundo ng One at Tai Chi. Wala nang iniwan si Layla na parang hindi pa siya umiiral. "Layla." Dahan-daang ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata, luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lumuhad siya sa walang bisa, nasasabik sa panghihinayang. Kahit na hindi siya nakikipag-ugnay kay Layla, marami siyang alam tungkol sa kanya. Si Layla ay malamig bilang yelo, matalino, may kakayahang, at, higit sa lahat, matapat. Sa ilalim ng kanyang magandang hitsura ay isang mabigat at magkasalungat na kaluluwa. Sa kanya, si James ay isang komplikadong pag-iral. Mahal niya siya ngunit hindi siya maaaring magkaroon. Kahit na alam niya na imposible, hindi siya maaaring sumuko. Gayunpaman, ito ay humantong sa kasalukuyang mga kahihinatnan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Thea, nakaluhod pa rin, pinunasan ang kanyang luha at biglang tumayo. "Bakit hindi mo siya pinigilan?" Si James Sai ay nagmula sa likuran. Walang paraan upang mapigilan siya. Tumayo si Thea na may luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi at nasnap kay James, "Mayroon kang hakbang na terrace astride. Maaari mo siyang ihinto bago siya mapanira. Ikaw ang mas malaking pinuno ng kaharian at matagumpay na isinama ang tatlong kayamanan." Maraming mga paraan upang mapigilan siya. Nanatiling tahimik si James. Tinitigan ni Thea si James na may mga mata ng luha at sinabing, "Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ka ba naniniwala sa akin, ang iyong sarili, o ang lalim ng kanyang pagmamahal sa iyo?" Wala pa ring sinabi si James bilang tugon. Sigaw ni Thea, "Patay na siya. Nawala. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, pinatay niya ang sarili. Pinatay niya ang sarili upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa iyo. Bakit hindi ka nagpapanggap na hindi alam?" Wala namang nagsalita si James. Huminga ng malalim si Thea at umungol, "Desidido ka, James. Hindi ko akalain na alam ko kung ano ang nagawa mo sa lahat ng mga taon na ito dahil matagal na kaming naghiwalay. Alam ko ang lahat, hindi ko na lang nagkaroon ng oras upang makitungo sa iyo. Maraming mga bagay na maaari mong malutas at magtapos ng maaga upang maiwasan ang mga trahedya na ito. Ngunit mayroon kang pag-asa at naging dahilan upang siya ay mahulog ng mas malalim para sa iyo. Sa huli, pinatay niya ang sarili dahil sa iyo." Panipi. Sa wakas ay itinaas ni James ang kanyang ulo mula sa katahimikan at diretso na tumingin sa galit na mga mata ni Thea. "Tapos ka na ba?" Ang mga luha ay lumiligid pa rin sa kanyang mukha, sumagot si Thea, "Ayaw kong marinig ang iyong mga dahilan. Maaari ba siyang mabuhay muli o maging reincarnated?" Umiling-iling si James at sumagot,
Hindi ko alam. Si Thea ay kumalas sa kanyang kamay ng walang pasubali at sinabing, sapat na iyon. Ikaw ang mas malaking pinuno ng realms at isinama ang tatlong kayamanan. Hindi ko maintindihan ang iyong kawalan ng kakayahan, o hindi rin ako nagmamalasakit. Ngunit, James, dapat kong sabihin sa iyo. Kung hindi na bumalik si Layla, ikaw at ako ay magdadala ng isang mabigat na pagkakasala magpakailanman. Hindi ko kailanman malalampasan ito, hindi kailanman. Sa sinabi nito, ang Thea ay nagbago sa isang lilang pula na ilaw at nawala sa walang bisa. Hindi sumunod si James at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,904. Laitisyong nakakita ng botes. Sigh. Ang magagandang kababaihan ay talagang sumpa. Ang pag-ibig sigurado ay maaaring gumawa ng isang bulag at pahirapan ang kaluluwa ng isang tao. Panipi. Nag-retort si James, nagsasalita ka na parang hindi ka isang babae sa iyong sarili. Panipi. Mapang-akit na tumugon si Lizia. Ako, ngunit hindi ako kikilos ng ganito. Master, may karapatan kang ipahayag ang iyong mga dahilan sa Thea. Hindi siya tanga. Ang matinding pag-ibig ni Layla para sa iyo ay nakakaakit ng isang pagdurusa para sa kanyang sarili. Sa huli, pinili niyang tapusin ang mga bagay sa pinakamatinding paraan. Hindi ito ang iyong kasalanan. Hindi mo makontrol ang pagmamahal ng ibang tao. Itinaas ni James ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Kahit na, sasabihin ng mga tao na hindi siya mahulog ng malalim kung hindi ko siya binigyan ng pag-asa o tinanggihan siya ng maaga. Pinapayagan ito ng katahimikan na mangyari ito, na pagkakanulo. Ako ay isang scumbag. Panipi. Siya hissed, ngunit hindi niya kailanman ipinahayag ang kanyang damdamin para sa akin ng direkta. Kailangan ko bang sabihin sa bawat babae na malapit sa akin na lumayo dahil mayroon akong asawa? O babalaan silang huwag mahulog para sa akin, o kung hindi man sila magdurusa? Tumawa si Lizia. Kung iyon ang kaso, ikaw ay mabaliw, o iisipin ng mga tao na ikaw ay. Bumantong hininga si James at sinabing, tama. Bukod, alam ng lahat na hinahanap ko ang aking asawa. Sinong babae sa tabi ko ang hindi alam tungkol sa Thea? Kailan ko ito nakatago sa sinuman? Hindi ko akalain na hindi ko malinaw ang aking sarili, ngunit nagkamali pa rin ako. Maaari ko ring masisi. Haha, tumawa si Lizia. Matapos ang isang mahabang pagpos, sinabi niya, kung kumikilos ka ng ganito, sasabihin ng mga tao na mayabang ka. Isang babae lamang ang napinsala sa sarili para sa iyo, gayunpaman nakakaramdam ka ng mali. Sagot ni James, hindi sa tingin ko ay nagkamali ako. Ito ay talagang wala akong magagawa. Bilang isang tao, na nagpapaliwanag ng labis na magiging dahilan kung bakit ako gumagawa ng isang dahilan, at magpahiwatig pa rin ito. Bigla siyang naabot at tiningnan ang glimang enerhiya sa kanyang palad. Panipi. Ang pagsira sa sarili ni Layla ay hindi lamang resulta ng pagiging ensnared ng pag-ibig. Sa halip, nagmula ito sa pagkawala ng pag-asa sa buhay mismo. Ang pag-ibig ay nagsilbi lamang bilang pangwakas na suntok upang masira ang kanyang puso. Matapos marinig ang mga pahayag ni James, sumang-ayon si Lizia. Ang kanyang buhay ay medyo trahedya. Nawala ang kanyang mga magulang kay Zachary at pagkatapos ay namanipulate siya. Siya ay tulad ng kanyang relihiyon ngunit sa huli ay natuklasan ang katotohanan. Kung gayon, mayroon na siyang mga saloobin na bumaba sa kanya. Ngunit pagkatapos makatagpo ka, nakakita siya ng isang bagong beacon ng pag-asa at pananampalataya. Panipi. Sa isang buntong hininga, sinabi ni Lizia, hindi ko alam kung nalaman mo ito. Hindi pa rin ako sigurado kung mahal ka niya o may paggalang sa iyo. Tiningnan ni James ang dumadaloy na enerhiya sa kanyang palad at umiling hininga ng isang buntong hininga. Hindi alintana, nagkamali siya. Sa halip na mabuhay para sa kanyang sarili, pinili niyang mabuhay para sa iba. Ang pagpasok sa ranggo ng Zeklan ay ang kanyang limitasyon. Biglang natanto ni Lizia at tinanong, iyon ba ang dahilan kung bakit mo pinili na huwag pigilan siya? Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, ang ilan ay hindi kailanman nakakahanap ng isang layunin para sa pamumuhay. Kung hindi ito maiintindihan ni Layla, ay lalawak ko lang ang kanyang pagdurusa kung muling buhayin ko siya. Malumanay na pinakawalan ni James ang enerhiya sa loob ng kanyang palad sa paligid.
Dahil hindi ka sigurado sa iyong dahilan upang mabuhay, maglaan ng oras upang isipin ito at magpasya kung nais mong bumalik. Nakakakita ng enerhiya na nawala, ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Tinanong ni Lizzie, galit pa rin si Ms. Thea. Paano mo malulutas ito? Sumagot si James na bigo, malutas ang aking asno. Ang aking asawa ay nakakakuha din ng pagkalito at hindi maaaring mag-concentrate. Marahil ang galit ay maaaring mag-udyok sa kanya na muling isaalang-alang kung makasama ang kanyang iba pang kalahati o lumikha ng isang kahalili. Kung gayon, magagawa kong tumuon sa mas malaking mga gawain sa realms at hanapin ang natitirang 3 perlas upang linangin ang 5 espiritu. Pagkatapos magsalita, nawala si James sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,905. James ay natupok ng isang malabo na aktibidad sa mga sumusunod na taon. Una, matapang siyang nagpasya na paksain ang base ng paglilinang ng kanyang mga kaalyado at ipinadala ito sa 3 tower upang muling ipanganak sa pamamagitan ng Nirvana. Susunod, suportado niya si Egon sa pagtatatag ng isang malawak na network ng intelihensya na nagspan ng mas malaking larangan, kahit na ang pag-infiltrating ang pinakaliblib na sulok ng mga mortal na planeta. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang makilala at subaybayan ang mga individual na may pambihirang talento ng hindi direktang nakakasagabal sa kanilang mga patutunguhan. Ang lahat ng natipon na katalinuhan ay maingat na nakalista sa punong tanggapan ng Skynet at pinananatiling isang mahalagang database. Ang estratehikong inisyatibo na ito ay mahalaga sa plano ni James upang mabilis na magtipon ng isang piling tao. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay ang buong Zymergy. Kasunod nito, inayos niya ang relocation ng 2 kilalang banal na templo na pinamumunuan ni Nazo at Beatrice sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Ang Zazen, Shadow Yerovale, at Zephyr Temple ay lumipat din sa tabi. Sa huli, sama-sama silang nakilala bilang 5 mahusay na banal na templo. Ang kanilang mga responsibilidad ay pinalawak na lampas sa pag-aproba ng energies. Inatasan din sila sa pagtulong sa Zo at Beatrice na mapangalagaan ang mundo ng One of Tai Chi, pagpapanatili ng panloob na pagkakasunod-sunod, at pagtatanggol laban sa mga pagsulong mula sa mga makalangit na lugar. Upang palakasin ang kanilang mga panlaban, ipinagkaloob ni James sa Zo, Beatrice, Zenda, at ang mga pinuno ng Shadow Yerovale Temple at Zephyr Temple na isang supernatural na kapangyarihan upang magamit ang espiritual na patunay ng mga nabubuhay na nilalang. Napalakas ng mga pagpapala ng espiritual na providence, ang 5 mga powerhouse na ito ay mahusay na kagamitan upang harapin ang mga makapangyarihang kalaban sa ilalim ng ranggo ng Historial Declan, na tinitiyak ang seguridad ng mundo ng One of Tai Chi. Kapag nakumpleto ni Yegor, Truett, at Zitlali ang kanilang mga gawain, inutusan sila ni James na paksain ang kanilang paglilinang, na may lagay sa loob ng isa sa mga tower para sa isang paglalakbay patungo sa Nirvana at muling pagsilang. Natapos ang mga pag-aayos na ito, nag-iisa si James para sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Nakatayo sa harap ng pasukan ng ipinagbabawal na dugo, ang kanyang tingin ay nahulog sa Thea, nakaupo sa isang posisyon na tumawid na may lilang ilaw na nakapaloob sa kanya. Tumingin si James sa kanya at huminga ng malalim. Matapos ang pagkamatay ni Lila, nanatili si Thea sa loob ng ipinagbabawal na dugo. Alam ni James na galit siya. Gayunpaman, ang kanyang aura ay nagpahiwatig ng kamangha-manghang pag-unlad sa kanyang paglilinang sa mga nakaraang taon. Siya ay umakyat sa hindi bababa sa 10 antas ng demonyong katawan at naabot ang ranggo ng Soma Declan. Siya ay naging isang kakilakilabot na powerhouse. Sa kanya sa helmet, ang mundo ng One of Tai Chi ay nasa may kakayahang kamay. Gayunpaman, habang pinag-isipan ni James ang pagtugon sa kanya, inagaw siya ng kawalan ng katiyakan. Sa huli, nagpasya siyang umalis nang hindi nagsasabi ng isang salita. Habang naglalakad siya palayo, 2 lilang light beam ang tumusok sa walang bisa at huminto sa balikat ni James, na nagpapakita sa 2 bata. Ang 2 bata ay mga 7 hanggang 8 at may kaibig-ibig na hitsura. Kapansin-pansin, sila ay masigasig na sumulod sa mga sparkling bolts ng kidlat. Gaano karaming problema ang pinukaw mo, Zuriin? Nagtanong si James na may isang mapaglarong tono. Ang maliit na batang babae ay humagupit at agad na lumukso sa balikat ni James, malinaw na hindi nasisiyahan sa kanyang tanong.
Mahinang chuckled si James, na pinalawak ang kanyang kamay upang mahal na kurot ang pisngi ng batang lalaki na nakasaksi sa iba pang balikat. Wala ka pa ring pangalan, di ba? Bibigyan kita ngayon, sabi ni James. Sumagot ang maliit na batang lalaki, mayroon na akong pangalan. Ito ay Lyle Caden. Sandali na si James. Lyle Caden, saan mo nakuha ang pangalang iyon? Hindi pinansin ni Lyle ang tanong ni James. Si Zuriin, na malapit, ay sumagot, ibinigay ito ni nanay sa kanya. Si James ay hindi nagsalita. Lyle Caden, Lyle. Tila ang epekto ng pagkamatay ni Layla sa Thea ay napakalaking. Gumamit siya ng ganitong paraan upang alalahanin si Layla, naisip ni James. Sa sandaling iyon, napuno ang hangin ng homeroom oras. Pagkatapos, dalawang pagsabog ng lila na ilaw na binaril sa pamamagitan ng walang bisa at naging materialized sa Stephen at Luko. Zuriin, Lyle, hindi ba kami samasang ayon na huwag abalahin ang ina, o? Nakasakay ang mga salita ni Luko matapos mapansin si James. Sa pamamagitan ng palpable tuwa, nagmamadali si Stephen kay James at agad na lumuhad sa lupa. Siya ay bumati ng magalang, Master. Sinundan ni Luko ang suit, mabilis na tumatawag, Master. Nang makita ang pagpapakita ng paggalang ng mag-asawa, agad na lumukso si Lyle. Kasama si Zuriin, ipinapalagay din nila ang mga posisyon ng nakaluhod. Nakakatawa sa kanilang bigla ang mga pamamaraan, nag-shock si James at sinabing, bakit hindi mo tinitingnan iyon? Ang dalawang ito ay mapaghimagsik na maliit na natutunan ng ilang kaugalian. Sige, hanggang sa iyong mga paa. Panipi. Agad na suportado ni James sina Stephen at Luko na nakatayo. Gayunpaman, ang dalawang bata ay nanatiling nakaluhod, tila natatakot sa mag-asawa. Malumanay na sinenyasan ni James, maaari kang bumangon ngayon. Mabilis na itinuro ni Luko, makinig sa iyong ama. Bilang tugon, ang mga bata ay agad na bumangon sa kanilang mga paa, ang kanilang pag-uugali na lumilipat mula sa hindi masasamang magalang. Nagulat si James sa kanilang pag-uugali. Sumando si Stephen sa tainga ni James at ipinaliwanag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,906. Matapos ang isang sandali, biglang sinampal ni James ang kanyang noo at chuckled. Stephen, Luko, salamat. Panipi. Nag-shock si Stephen. May utang kami sa iyo, Master. Kami ay pamilya. Hindi mo kailangang maging magalang sa amin. Si Luko, na nakatayo, gamulong sa kanyang mga mata at nagtanong, pinatawad ka ba ni Ms. Thea, James? Pinangunahan ni James ang kanyang kilay, sumulyap pabalik sa Thea sa ipinagbabawal na dugo, pagkatapos ay umiling-iling ng isang ngiti. Tumingin si Stephen kay James at sinabing, alam namin ang nangyari. Kung kinakailangan, maaari nating buhayin si Layla. Inihayag ni James ang kanyang kamay upang putulin siya at huminga ng mahina. Talakayin natin ito mamaya. Huwag dalhin ito sa harap ng aking asawa. Panipi. Si Stephen at Luko ay nagpalitan ng mga sulyap, pagkatapos ay tumango ng sabay-sabay. Sumimangot si James at sinabi ng mabuti, dapat akong maglakbay sa Zymergy. Nasa kadiliman kami tungkol sa 40th langit. Dapat kong siyasatin ng kaunti at tingnan kung maaari kong linangin ang 5 espiritu. Tungkol sa aking asawa at mga anak, ipagkatiwala ko sila sa iyo ngayon. Sa mahusay na lupain ng history, hindi ka mapipigilan. Pagdating ng oras, malalaman mo kung ano ang gagawin. Tumango pa sina Stephen at Luko. Lumakad si James patungo sa dalawang anak at itinaas sila. Napanood ni Stephen ngunit nag-atubiling magsalita. Si Luko ay nakipag-ugnay, sa totoo lang, hindi mahirap isama ang 5 espiritu. Maaari kong magamit ang kaguluhan ng kaguluhan upang lumikha ng 3 espiritu. Maaaring gamitin ni Stephen ang kakanyahan ng homeroom para sa natitirang 2. Nag-chim si Stephen, tama iyon. Bakit kailangan mong dumaan sa napakalaking haba? Panipi. Sinabi ni James na nakangiting, ang hinahanap ko ay ang 5 Sloria Perlas, na kung saan ay hindi mo ako maibibigay. Sina Stephen at Luko ay bumagsak sa kanyang mga salita. Hinalikan ni James ang pisngi ng kanyang mga anak at sinabing, masigasig ang tren. Inaasahan kong ang aking mga anak ay makakasali sa akin sa labanan laban kay Zymergy. Panipi. Huminga ng malalim si Stephen at same time na sinabi, oo,
Master. Nag-aalala ang tanong ni Luko, pamilyar ka ba sa 5 mga emperador ng landas, Master? Kung pupunta ka ng walang ingat. Panipi. Sumando si Stephen malapit kay Luko at tiniyak, huwag kang mag-alala. Magmadali at ibigay ang inihanda namin para sa Master. Bumantong hininga si Luko at tumango. Sa pamamagitan ng isang walisin ng kanyang kamay, isang sinag ng lila na ilaw na pagbaril patungo kay James at nagtipon sa isang nagliliwanag na orb ng impormasyon. Master, naglalaman ito ng aming pinagsama-samang mga pananaw batay sa mga nakaraang paggunita tungkol sa mga dinamikong kapangyarihan sa itaas ng 40th langit, kasama ang mga detalye sa 5 mga emperador ng landas. Dapat mong pag-aralan ito ng lubusan. Maraming buhay ang maaaring nakasalalay dito. Nang marinig ito, ngumiti si James, malumanay na inilalagay ang kanyang mga anak bago tanggapin ang impormasyon na orb. Nakalimutan ko na kayong dalawa ay ipinanganak mula sa kakanyahan ng homeroom at nagtataglay ng higit na kaalaman sa Zymerjay kaysa sa ginagawa ko. Sa iyong mahalagang regalo, sigurado akong makakaligtas ako. Lumingon si James at tinapik ang ulo ng kanyang mga anak. Pagkatapos, nagsumite siya ng isang emosyonal na sulyap kay Thea, na nagtatanim sa ipinagbabawal na dugo. Sa isang instant, nawala siya sa isang flash. Dahan-daang binuksan ni Thea ang kanyang mga mata matapos umalis si James. Masyado na bang tanungin ang pagbid ng Polem? O mayroon na tayong mga estranghero? Nang marinig ang kanyang mga salita, lumingon sina Stephen at Luko kay Thea. Ina, nanay, sina Zurihin at Lyle ay sumabog sa ipinagbabawal na dugo at itinapon ang kanilang sarili sa yakap ni Thea. Nagmamadali si Luko upang ipaliwanag, si Master ay nagbid sa iyo ng Polem. Siya. Bago siya matapos, pinigilan siya ni Stephen. Niyakap ni Thea ang kanyang mga anak at dahan-daang lumingon sa kanila. Bagaman mayroon siyang impormasyon na orb, naglalakad pa rin siya sa isang higpit sa pagitan ng ilaw at kamatayan, aniya. Sorpresa ni Stephen, kung gayon bakit hindi mo siya pinigilan? Panipi. Umiling-iling si Thea at nagbuntong hininga. Sino ang maaaring huminto sa kanya? Pinipigilan niya ang kanyang sarili. Bilang una sa mas malaking larangan upang isama ang 3 kayamanan, kailangan niya ng ilang mga kalaban. Sabik na tanong ni Luko, paano kung makulong siya? Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata at sinabing, pagkatapos ay ipaglalaban natin siya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,907. Sa 47 lupain ng Zymerjay, sa gitna ng masiglang mga kulay ng isang grand templo, na nakapaloob sa sagradong ilaw. 2 ilaw ng ilaw ang lumitaw, at lumitaw ang isang lalaki at babae. Ang tao ay nagtataglay ng isang kapansin-pansin na handsomeness, gayunpaman ang kanyang magulo na buhok at ang hindi kilalang lila-pula na aura na lumulubog sa paligid niya ay may mas madidilim na kalikasan. Ang kanyang kasama, na draped sa isang dumadaloy na itim na balabal at isang belo ng misteryo, pinalabas na kagandahan. Ang kanyang mahabang buhok ay bumagsak, at ang bawat kilusan ay gaganapin ang isang nakakaakit na akit. Ito ay walang iba kundi sina Morgoth at Yrria na naisip na nakatakas sila kay James. Dahil ang kanilang pagtakas sa Zymerjay, na-disguise nila ang kanilang mga sarili at itinago ang kanilang mga auras. Sa patnubay ni Yrria, itinaas ni Morgoth ang 70 mga seal at pinagsama ang mga ito sa kanyang mga fragment na espiritu. Ang kanyang demonyong katawan ay nilinang na malapit sa pagiging perpekto, at nakuha niya ang halos 80% ng kanyang kalakasan. Kahit na hindi nila may navigate ang Zymerjay ng madali, ang kanilang ambisyon ay nanatiling hindi nasisiyahan. Nakatayo ng magkasama, tinignan nila ang nagpapataw na plaka sa Grand Hall sa unahan nila ng mga salitang, Tishi Grand Temple. Panipi. Tinanong ni Morgoth, ito ba ang pangwakas na fragment ng aking espiritu? Tumango si Yrria, oo, ngunit ang pag-angat ng selyo ay hindi magiging madali. Panipi. Tinanong ni Morgoth si Yrria, wala ka bang Xyloria Tai Chi Axe? Hindi ba mas mahusay na gumamit pa? Umiling-iling si Yrria, naaangkop lamang ito laban sa kapangyarihan ng TIRTA dahil sa kanilang koneksyon. Bigla, ang kanyang mukha ay sumabog na may kaunting takot habang nakatingin sa plaka. Ang kinakaharap namin ay ang kapangyarihan ng Tai Chi. Ito ay isang selyo na ginawa ni Tai Chi. Sabik na tinanong ni Morgoth, kung gayon ano ang gagawin ko?
Ang aking huling espiritu ay nasa loob ng selyo na ito. Mayroon itong 3 kayamanan, 5 espiritu, at aking mapang uyam na sibat. Kung wala sila, hindi pa rin ako kumpleto. Nabawi ko ang 80% ng aking lakas at maaaring pumatay ng ilang basurahan sa ranggo ng Soma Declan. Gayunpaman, hindi pa rin ako naninindigan laban sa isang powerhouse tulad ni James. Nagdilim ang mukha ni Yeria habang siya ay nag-retort, sino ang tinatawag mong basurahan? Mabilis na naitama ni Morgoth, nakalimutan ko na ikaw din sa ranggo ng Soma Declan. Gayunpaman, hindi ba bumaba ang ranggo ng iyong paglilinang? Ikaw lamang sa ranggo ng Nithzaclan sa ngayon. Panipi. Nang marinig ang mga salitang ito, si Yeria ay sinaktan ng isang biglaang pagsulong ng galit. Sa pamamagitan ng mga clenched fists na nanginginig sa pinigilan na galit, lumingon siya at nagbulong, ang iyong mga salita ay magmaneho ng sinuman na mag-isip ng paghihiganti laban sa iyo. Panipi. Nagkibit balikat lang si Morgoth, ang kanyang tingin ay naayos sa Taishi Grand Temple. Gupitan ang kalokohan at ipatawag ang Xyloria Tai Chi Axe. Magaling na magkaroon ng isang pagkakataon kung maaari rin nating i-crack ito ng kaunti. Bumantong hininga si Yeria at tinawag ang isang higanteng palakol na naglabas ng makulay na ilaw na sinag. Ang palakol ay bumaba patungo sa Taishi Grand Temple. Ang isang malakas na boom ay sumigaw habang ang templo ay sumabog sa isang nakasisilaw na pagpapakita ng banal na ilaw. Isang malakas na puwersa ang lumusot sa labas, na kumatok sa Yeria. Kahit na ang nakamamanghang Morgoth ay maaari lamang magtipon ng isang nagtatanggol na tindig sa gitna ng malakas na puwersa. Pinalibutan niya ang kanyang katawan ng isang shroud ng lila-pula na ilaw habang binabalot niya ang kanyang sarili. Ang labis na puwersa ay humupo sandali mamaya, at ang maliwanag na kalawakan ng banal na ilaw ay nawala. Dahan-daang itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at tiningnan ang hindi nasaktan na Taishi Grand Temple sa pagtataka. Ang Xyloria Taishi sigurado ay Katanji Tangi. Kumpara sa Xyloria Turta at Taichi, mas malakas siya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,908. Morgoth ay mabilis na lumingon at naayos ang kanyang tingin patungo sa direksyon ni Yeria. Sa likuran niya ay isang tumpok ng basurahan, gayunpaman si Yeria ay wala nang nahanap. Tumawag si Morgoth, "Buhay ka pa ba, Yeria?" Ang buwag na pagkawasak ay nanginginig, at lumitaw ang isang figure. Si Yeria ay nagubo ng dugo, hindi maganda ang kanyang buhok, ang kanyang kutis na si Ashan, at ang kanyang katawan ay nakabalot sa makapal na lupa. Nang masaksihan ang hitsura ni Yeria, sumabog si Morgoth sa pagtawa. Si Yeria ay sumabog sa mga labi, at isang swirl ng itim at puting ilaw na nakapaloob sa kanya. Agad niyang naibalik siya sa hitsura ng tulad ng ginang. Sa sandaling iyon, frantically nascan niya ang kanyang paligid, ang kanyang ekspresyon ng isang halo ng pagkabalisa at galit, bago pa pinakawalan ang isang butas na hiyawan. "Nasaan ang aking likas na Xyloria Tai Chi Axe? Kinuha mo ba ito?" Sumimangot si Morgoth at umiling-iling. "Wala ako. Bakit ko ito gugustuhin?" Agad na lumitaw si Yeria sa tabi ni Morgoth at tinitigan ang Taishi Grand Temple sa kakilakilabot. Maaari bang makuha ito ni Taishi? Tinitigan ni Morgoth ang Taishi Grand Temple sa pagkabigla. Sigaw ni Yeria, "Ano ang napakahusay tungkol sa isang hindi napapanahong Diyos? Tapos na ang lupain ng Xanadu. Hindi mo na kailangang magpanggap na matuwid. Ibalik mo sa akin ang aking palakol. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta ng Taichi. Gaano mo ito maglakas loob?" Tumalon si Yeria sa kanyang mga paa at naging mas agresibo. Sinisingil siya sa Taishi Grand Temple, ngunit agad siyang hinawakan ni Morgoth. Itinuro ni Yeria ang Taishi Grand Temple at sinumpa, "Hayaan mo. Ikaw matandang babae. Patay ka na. Bakit mo ipinapakita ang iyong kapangyarihan? Ikaw." Kinaladkad ni Morgoth si Yeria at sumigaw, "Okay. Mag-iwan tayo ng mabilis. Kung hindi man, makulong tayo rito." Umungol si Yeria, "Ano ang kinakatakutan mo? Patay na si Taishi. Kung hindi ko maibabalik ang palakol, paano ko papatayin sina Yeria at James?" Hinawakan ni Morgoth si Yeria mula sa likuran at sinabing, "Narito si James. Kung hindi tayo aalis, papatayin tayo." Nagsulat si Yeria, sumigaw, "Hindi, aking palakol." Thud.
Sinampal ni Morgoth ang mukha ni Yrria, pinatok siya sa lupa. Sumulyap si Morgoth kay Yrria at sumigaw, mapahamak ito. Ilang beses ko bang ulitin ang aking sarili? Narito si James, kunin mo ba ito? Kung hindi tayo aalis, tapos na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Yrria, at binulong niya, James. Ikaw ay handgal na babae. Naiintindihan mo pa ba kung anong uri ng panganib ang naruroon namin? Si Morgoth ay nag-snarled, pagkatapos ay balot sila ng isang crimson-purple aura bago mawala sa kalapit na pagkawasak. Upang maitago ang kanilang presensya, inilibing nila ang kanilang sarili sa lupa. Sa isang sulyap ng isang mata, sa gitna ng walang bisa ng 47 langit, isang parang multo na bumaba, nagbabago sa isang kapansin-pansin na binata na nakasuot ng isang itim na balabal. Ang kanyang postura ay erect at gwapo, at ang kanyang bilis ay nakakagulat na mabilis at nakababahala. Sa isang kamay na nakatiklop sa likuran ng kanyang likuran, tumayo siya sa lugar na sina Morgoth at si Yrria ay nagbakasyon lamang, na nakatingin sa Taishi Grand Temple na naligo sa Holy Light. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,909. Pagkatapos ng ilang sandali, si James ay yumuko ng 3 beses sa isang hilera. Tulad ng malapit na siyang kumilos, nakabukas ang pintuan ng templo. Ang isang multicolored na banal na ilaw ay lumitaw mula sa loob ng Taishi Grand Temple. Sa pagmamasid sa hindi nagbabayad na paningin, ang gwapong binata ay tumayo ng ilang sandali bago umakyat sa hagdanan na humahantong sa templo. Ang bawat hakbang ay sinasadya hanggang sa makarating siya sa bukas na pintuan ng templo. Sa kadalian, lumakad siya sa loob, nawawala sa masiglang kulay ng banal na ilaw. Ang isang flash ng makulay na ningning ay sumulpat sa pagpasok sa templo, at ang pintuan ay selyadong sarado, na gumagalang sa orihinal na estado nito. Noon lamang ang Morgoth at Yrria ay maingat na lumitaw mula sa kanilang pagtatago sa mga nasira. Tumingin sila sa Taishi Grand Temple na may pagkalito. Pagkaraan ng ilang sandali, galit na tanong ni Yrria, paano napayapa ang Bratwaltz na iyon? Ang mga mata ni Morgoth ay kumislap ng paghanga habang siya ay nag-shock, iyon si James para sa iyo. Kahit na si Taishi ay kailangang magpakita ng paggalang at buksan ang mga pintuan para sa kanya. Panipi. Binaril siya ni Yrria ng isang mabangis na sulyap. Kaninong panig ka? Sumagot si Morgoth, iyo, syempre. Nagretort si Yrria, kung gayon bakit mo pinupuri ang bastard na si James? Nagtalo si Morgoth, hindi ka dapat maging bulgar. Nirerespeto ko lang ang malakas. Kung nagseselos ka, bakit hindi ka maging kasing lakas ng kanya? Nakaupo si Yrria na may pagkabigo, sapat na walang kaparerikan. Sa palagay mo napansin niya kami. Panipi. Kinutya ni Morgoth, ha? Sa palagay mo ba ay ligtas pa rin tayo kung natuklasan niya tayo? Sandali na si Yrria sa pagkawala ng mga salita. Kinuha ni Morgoth ang isang garapon ng alak, humigop, at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit na gumuho sila, ang mga ito ay naging sagradong bundok ng Taishi. Nagawa nilang itago kami. Napabuntong hininga si Yrria at iminungkahi, well, hintayin natin siya rito. Tiyak na matapos niya ang Slurry Acacia Pearls. Kapag lumabas siya, hahampasin natin at sakupin ang perlas. Pagkatapos, pipilitin natin siyang tulungan akong mabawi ang aking Xyloria Tai Chi Axe at ang iyong natitirang espiritu. Si Morgoth, na kumuha lamang ng isang paghigop ng alak, ay biglang naspat ito sa mukha ni Yrria. Ano ba? Nagprotesta si Yrria, pinupunasan ang alak mula sa kanyang mukha. Tiningnan siya ni Morgoth sa pagkabigla at tinanong, ano ang iniisip mo? Narinig ko ba na tama ka? Gusto mong salakayin si James kapag siya ay umalis? Natatakot ka ba? Pinagtawanan siya ni Yrria. Morgoth retorted cold, hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagpunta laban sa isang pader ng ladrilyo. Ikaw, nagsimula si Yrria. Si Morgoth ay nakipag-ugnay, isinasaalang-alang ang pagkakaiba-iba sa lakas, kahit na sa aming mga kapangyarihan, at ipinanganak tayo ng 10 anak, mapatwa pa rin tayo kumpara sa kanya. Ang pagsali sa gayong kamangmangan ay magreresulta lamang sa ating pagkamatay. Kinutya ni Yrria, at paano kung mayroon tayong mas malakas na laban sa kanya? Tiningnan siya ni Morgoth at tinanong, ano ang ibig mong sabihin? Ito ay wala. Pagmasdan at maghintay, tinanggal siya ni Yrria,
Pagkatapos ay inagaw ang garapon ng alak. Pagkatapos, tumagilid siya sa kanyang ulo at kumuha ng mahabang swig. Sa kabilang banda, nahulog si Morgoth. Sa loob ng Taishi Grand Temple, nascan ni James ang makulay na banal na ilaw sa paligid niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,910. Upon na pumapasok sa Taishi Grand Temple, inaasahan niyang makatagpo ng isang kamangha-manghang paningin, isang napakalaking estatwa, o kahit na pilak sa tao. Gayunpaman, ang bumati sa kanya ay mas mapurol kaysa sa kanyang inaasahan. Ang iyong pangalan ay James Cayden, di ba? Bigla, sa gitna ng masiglang banal na glow, isang boses na ethereal. Ito ay tunog ng sagrado at katanji tangi, na may kakayahang linisin ang isip ng hindi magagandang mga saloobin. Nagjolt si James, mabilis na nag-scan sa kanyang paligid bago sumagot, oo. Ako iyon. Ito ay isang karangalan na nasa iyong harapan, Ms. Silver. Ikaw ang napili, isang alagad ng Emperor Yarden, na isinama ang tatlong kayamanan at ito rin ang namumuno sa mas malaking lupain. Sa kabila ng iyong mga nakamit, nananatili kang napakakumbaba. Mas mahusay ka sa bawat aspeto kaysa sa dalawang hindi kas-iya siya. Mga nilalang sa labas, panipi, si James ay yumoko ng may paggalang sa kanyang mga papuri. Tulad ng malapit na siyang magsalita, siya ay nag-ambala. Hindi mo na kailangang sabihin ng isang salita. Si Wesley ay dumating na upang makita ako at inihatid ang lahat. Biglang itinaas ni James ang kanyang ulo at sinabing, Madam, siya. Mayroon siyang layunin, at mayroon ka ng iyong paglalakbay. Ngayon, payagan akong ipakita sa iyo ang isang pagpipinta. Sa mga salitang iyon, isang makulay na aura na nakapaloob kay James, na nagbubukas ng isang pagpipinta ng mga nakamamanghang magagandang kababaihan. Tatlong kababaihan ang pinalamutian ang eksena sa pagpipinta, ang bawat isa ay nagpapalabas ng isang otherworldly aura na nag-iwan kay James ay natigilan. Nagtanong ang pilak, dapat mong kilalanin ang mga ito, di ba? Sumagot si James, nakikilala ko lang ang babae sa gitna. Siya, parang asawa ko, ngunit mas mukhang mas maganda. Tumawa si Silver, silly child. Iyon ang iyong asawa, ang kumpletong gobernador ng Yin. Bumagsak si James sa paghahayag. Hindi niya inaasahan ang kanyang asawa, sa kanyang kumpletong anyo, upang maging napakaganda. Siya ay tulad ng isang diyosa at isinama ang lahat ng mga katangian na maaari lamang mangarap ng perpekto at walang kamali-mali. Dapat mo ring malaman ang dalawa pa. Iyon ang iyong pangalawang katawan, Frana. Ang isa pa ay si Yeria, na naghihintay sa labas ng templo. Nanlaki ang mga mata ni James sa pagkabigla. Sa mas malapit na pag-iinspeksyon, natagpuan niya na ang iba pang mga kababaihan sa pagpipinta ay kahawig ng Lizia at Yeria. Gayunpaman, mayroon silang higit na katanji tangi at mapang-akit na pagpapakita. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni James, ano ang layunin ng pagpapakita nito sa akin? Ipinaliwanag ni Silver, sila ang iyong mga tribulation ng quiver. Ito ang isa sa tatlong mahusay na pagdurusa na dapat mong harapin. Ito rin ang pinakamahirap na pagtagumpayan. Halos mag-staggered si James sa paghahayag na ito. Maiintindihan niya ang gobernador ng Yin na bahagi ng kanyang pagdurusa sa quiver ngunit hindi ko maintindihan kung bakit kasama rin si Lizia. Mas masahol pa, hindi siya naniniwala na si Yeria ay isa rin sa kanila. Nakita ng pilak sa pamamagitan ng mga saloobin ni James at chuckled, na nagsasabing, ang mga pagdurusa sa quiver ay hindi palaging kinakailangang romantiko. Maaari silang may ugnay sa lahat ng uri ng emosyon tulad ng pag-ibig, biyaya, at kahit na puot. Ikaw at ang gobernador ng Yin ay kumakatawan sa isang pagdurusa sa pag-ibig, na halos imposible upang maalis. Ikaw at si Fona ay sumisimbolo ng isang pagdurusa sa biyaya. Kahit na maaari itong maputol, hindi mo nais ang gayong kinalabasan. Samantala, ikaw at si Yeria ay nakagambala sa isang galit na pagdurusa na mahirap pagtagumpayan. Panipi. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser at tinanong, iminumungkahi mo ba na dapat kong lutisin ang tatlong pagdurusa bago magpatuloy? Sumagot si Silver, nais ko lang nakilalanin mo kung ano ang nasa unahan kung naghahanap ka ng mas mataas na taas sa paglilinang. Hindi lamang kailangan mong isama ang 5 espiritu, kakailanganin mong pagtagumpayan ang tatlong mahusay na pagdurusa.
Nagtanong si James, bukod sa mga paghihirap sa quiver, ano ang iba pang dalawa? Hindi tumugon ang pilak. Sa halip, iniwas niya ang kanyang kamay at tinawag ang maraming mga bola ng enerhiya ng Wama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,911. James ay nakuha. Tumingin siya sa direksyon at nakita na ang isang pamilyar ngunit kakaibang figure ay lumitaw sa bawat bola ng enerhiya ng Wama. Ang ilan ay napatay dati, ang ilan ay nasakop mamaya, at ang ilan ay buhay pa ngunit hindi pa sila nakilala ni James. Ang pinakanagulat kay James ay sina Henry, Quattro, Yemima, Wyatt, Maxine, Morgoth, at ang mga nakatatandang autoridad ng Jade Mora Empire ay kabilang sa kanila. Mukha ni James. Anong pagdurusa ito? Ito ang pagdurusa ng cholera, sabi ni Silver sa tinig ni Callan, kakaiba, di ba? Huminga ng malalim si James. Natatanggap ko ang natitira, ngunit ang aking mga kaibigan. Ang isang hindi inaasahang pagdurusa ay isang tunay na pagdurusa, sabi ni Silver, na binibigkas ang bawat salita. Nang marinig niya iyon, si James ay mukhang siya ay sinaktan ng kidlat. Tumayo siya sa ilaw, natigilan. Inayos na niya ang lahat, kasama na ang mga landas ng kanyang mga kaibigan at pagpapabuti ng paglilinang. May mangyayari pa ba na magbabalik sa kanya ng mga kaibigan? Ang pangatlong pagdurusa ay ang pagdurusa ng Solemna. Hindi binigyan ng pilak si James ng oras upang isaalang-alang ito. Sumimangot si James. Maaari mo bang ipaliwanag ito ng malinaw? Hindi ka dapat dumating. Dahan-daang sinabi ni Silver, hindi ka dapat dumating ngayon. Kung maaari mong mapanatili ang iyong pag-iingat at gumawa ng mabagal na mga hakbang, kakailanganin mo lamang na harapin ang pagdurusa ng quiver. Ngunit dahil nagmamadali kang magtagumpay, nahulog ka sa kaharian ng Chronosia. Ang tatlong dakilang pagdurusa ay hindi maiiwasan at hindi maibabalik. Panipi. Nang marinig iyon, paliitin ni James ang kanyang mga mata. Mr. Pilak, sino ang nagtatakda ng tatlong pagdurusa para sa akin? Ang Quiver Tribulation ay ang iyong paunang karma at panloob na demonyo. Bumantong hininga si Silver at sinabi, ngunit ang pagdurusa ng Cholera at Solemnity ay na-trigger sa iyo dahil nasaktan mo ang ibang tao. Maging lantaran. Ang pagbigkas ng bawat salita, tinanong ni James, ito ba ay Waitara o ang 5 landas na emperador ng 49 na langit? Walang magawa, nagbuntong hininga si Silver at sinabing, sa opinyon mo at lahat ng buhay na nilalang, ang Waitara at ang 5 landas na emperador ay tila kumakatawan sa buong Zymergy. Tinanong ni James, hindi ba nila ito kinakatawan? Nakalulungkot, sinabi ni Silver, tila ang kanilang plano ay isang tagumpay. Kahit na ikaw, ang napili na lubos na matalino, isipin. Tumahimik si James. Naniniwala siya na may isa pang kahulugan na nakatago sa mga salita ni Silver. Ang Zymergy ay isang malaking sistema, mahinahon na sinabi ni Silver, nahahati ito sa Xanadu at Health. Kasalukuyang may 2 pangkat ng mga tao na kumokontrol sa Zymergy. Ang 40th langit at sa ibaba ay kinokontrol ng unang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang na ipinanganak mula sa pag-iisip ni Waitara. Sa itaas ng 40th langit ay kinokontrol ng mga inapo na naiwan ng kamalayan ng mga banal na nilalang Xanadu. Ngunit hindi nila maaaring kumatawan sa buong Zymergy. Maaari lamang silang kumatawan sa Health Realm ng Zymergy. Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Nangangahulugan ba ito na may mga puwersa ng kaharian ng Xanadu? Hindi sila pinipilit. Naging banal na nilalang sila mula sa lupain ng Xanadu. Dahan-daang sinabi ni Silver, James, tandaan mo ito. Ang ugnayan sa pagitan ng Xanadu Realm at Health Realm ay hindi isang kapalit na pagkalipol. Ito ay isang proseso ng ebolusyon mula sa simula. Kaya, ang mga Diyos ay napunta lamang sa pag-iisa. Hindi sila namatay. Natahimik si James. Umupo siya gamit ang kanyang mga binti na tumawid sa lupa ng mahinahon. Inilalagay niya ang lahat ng focus niya sa pag-unawa sa mga salita ng pilak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,912. Slowly, ipinikit ni James ang kanyang mga mata at pumasok sa isang libot na estado. Sa estado na ito, tila siya ang gumagala na Zereos. Kaagad, nakakuha siya ng pananaw sa buong Zymergy. Pagkatapos, sa likod ng Zymergy, lumitaw ang isang malaking ilusyon na gas.
Ang gas ay hindi makikita ng hubad na mata. Ito ay walang anyo, ngunit maramdaman ni James ang kahanga-hanga at mahiwagang kapangyarihan dito. Bigla, naramdaman ni James ang isang figure na lumakad sa labas ng walang form na gas. Ang figure ay unti-unting naging malinaw. Ito ay isang pugo na nakatatanda na may isang malakas na build at pulang buhok. Habang naging malinaw ang kanyang hitsura, natigilan si James. Yarden ito. Hindi ko inaasahan na magtatapos ka rito, biglang sinabi ni Yarden, gaano kakatwa. Hindi ka pa ba namatay? Tinanong ni James, kahit na ang iyong huling kamalayan sa kaluluwa ay nawasak dahil binigyan mo ako ng mana. Iniwan mo rin ang 2 tower. Ngumiti si Yarden bago lumingon. Sa formless gas, isang pamilyar at magandang figure ang lumakad. Habang papasok siya sa walang bisa at lumapit, natigilan si James. Labis siyang nagulat. Lizzie, bakit ka nandito? Tanong niya. Hindi ako Lizzie. Umiling-iling ang babae. Ako si Fauna Dimmer. Nagulat, tiningnan siya ni James at napagtanto na medyo naiiba siya sa kanyang pangalawang katawan. Ito ay dahil mas maganda siya kaysa kay Lizzie. Bagaman siya ay payat, ang kanyang kaakit-akit, dalisay na aura ay pumihil sa sinuman na magkaroon ng masasamang kaisipan. Ipinadala ka ba ng pilak dito? Tanong ni Yarden. Nahuli si James. Pagkatapos, nagbuntong hininga siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni G. Silver. Ang iyong kaluluwa ay nagpapabuti ng masyadong mabagal. Bumantong hininga si Yarden at sinabi, ngunit ang iyong panloob na demonyo ay lumalawak. Bigla, sinabi ni Frana, ito ay magiging sanhi lamang ng pinsala sa iyo. Ang iyong hindi matatag na pag-iisip at malakas na panloob na demonyo ay gagawa ka ng hakbang sa mga traps na itinakda ng iba ng paulit-ulit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,913. Nilikha namin ang Wait Ara. Sinabi ni Frana, dahil nilikha namin siya, ipinanganak kayo. Hinahayaan ka naming makita ang lahat ng nais mong makita at hayaan mong tamasahin ang iyong mga pag-asa at posibilidad. Ilagay ito sa ganitong paraan. Si Yarden ay nagpatuloy mula sa kung saan tumigil si Fauna. Ang iyong mundo ay tulad ng isang saranggola na mataas sa kalangitan, ngunit ang pagsisimula ng string ay sa amin. Huminga ng matalim si James. Naisip niya na si Yarden ay may mas mababang katayuan kaysa sa Wait Ara. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya ang mga labis na salita. Maaari bang ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa Wait Ara? Hindi, mali iyon. Ang Wait Ara ay hindi umiiral mula sa simula. Nilikha siya ng mga ito. Nang isipin iyon ni James, ang kanyang mukha ay kumalas. Kaya, kayong mga lalaki ang kumokontrol sa lahat mula sa likuran. Hindi na namin makontrol ang anumang bagay. Ngumiti si Yarden at umiling-iling. Panipi. Kung hindi man, bakit ka namin makilala sa iyong mundo? Panipi. Ang talinghaga ng saranggola ay mahusay. Sinulyapan ni Frana si James. Sa una, ang pagsisimula ng string ay nasa aming mga kamay, ngunit dahil ang hangin ay masyadong malakas, ang saranggola ay lumipad masyadong mataas. Hindi na ito makokontrol. Panipi. Kapag bitawan, ang saranggola ay lilipad palayo. Kung maril natin ito, masisira ang string. Malugod na sinabi ni Yarden, kami ang nasa isang mahirap na sitwasyon. Nang marinig iyon, sumimangot si James. Parang may naiintindihan siya. Bakit biglang umalis si Wait Ara? Saan siya napunta? Ngayon, may sagot si James sa tanong na iyon. Bagaman wala na si Wait Ara, ang mundo na naiwan niya ay umiiral pa rin. Ang mga nabubuhay na nilalang ay paulit-ulit na ipinanganak pa rin. Hindi mahalaga kung ito ay Frana o Yarden. Bagaman ang string ng kite Wait Ara na kinokontrol ay nasa kanyang kamay pa rin, hindi na niya ito makontrol. Upang malaman kung ano ang nangyari, lumitaw sina Frana at Yarden sa mundo ng saranggola. Kaya, maaaring makilala sila ni James at makilala sila. Mahirap para sa amin na magkita. Tumingin si Frana kay James. Maaari kong hayaan kang magmungkahi ng isang kondisyon. Maaari kitang iminumungkahi ng isa rin. Ngumiti si Yarden at tumingin kay James. Kinuha si Abak, inikat ni James ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Napagtanto ko kahit anong gusto ko, ito ay isang papel. Nang marinig iyon, nagpalitan ng mga sulyap sina Frana at Yarden. Galit siya.
Sabi ni Frana. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin namin. Idinagdag Yarden. Naiintindihan ko. Sinulyapan ni James ang dalawa. Gusto mo akong tulungan kayong makontrol ang saranggola, kaya binigyan mo ako ng pamagat ng napili. Hindi, mali ka. Umiling-iling si Frana. Hindi ka namin binigyan ng pamagat na iyon. Nilikha mo ito mismo. Ikaw ay isang natatanging pag-iral sa Zymergy. Panipi. James. Tumingin si Yarden kay James. Alam kong natatakot ka at galit na galit ngayon dahil natutunan mo ang katotohanan. Ang katotohanan ay palaging malupit. Ngunit ngayon, pareho tayo sa iyo. Dapat nating harapin ang malupit na katotohanan na ito. Kung gusto natin ito o hindi, ang mundo na nilikha ng Waitara ay mayroon na. Ang lugar na iyon ay hindi maaaring maging kaguluhan magpakailanman. Dapat magkaroon ng isang pinuno. Ngunit ang pinuno ay kailangang maging talento at walang kabutihan, kung hindi man, ang kaguluhan ay magiging mas masahol. Upang gawing mas malinaw, ikaw ang magiging landas. Makatipid ka ng Zymergy at kami, sabi ni Frana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,914. James ay paliitin ang kanyang mga mata ng bahagya. Hindi ba sinabi mo na iligtas ako? Nagpalitan sina Frana at Yarden ng mga sulyap at tumango. Bakit laging pareho ang taktika? Sumingit si James at sinabing, hindi ako mahusay na i-save ang mga mundo. Wala akong pakialam na maging isang bayani. Sa tingin mo masyadong lubos sa akin. Ngunit sa katotohanan, ikaw ay naging lahat ng nabubuhay na nilalang Lord. Nagpatuloy si Yarden, tinanggap mo ang kanilang espiritual na patunay at naging Panginoon nila. May responsibilidad kang protektahan sila. Panipi. Sumimangot si James, ngunit hindi nito kasama ang Zymergy. Maaari ba silang maghiwalay? Nagkibit balikat si Yarden. Huwag kalimutan na hindi ka Tai Chi. Ang mga nabubuhay na nilalang ay kabilang sa mundo ng Tai Chi. Maaari ba silang mabuhay kung wala si Tai Chi? Panipi. Sige, itigil ang pagtalo sa paligid ng bush. Mula sa isang nakatitig kay James. Hayaan akong sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang ugat ng lahat ng ito ay nagmula sa mga maling akala ni Lear. Bumalik noon, ang siyam na mga Diyos na walang kabuluhan ay tinalakay ang Taoism sa Lear at ibinawas ang natural na landas ng derivation sa hinaharap. Napagpasyahan namin na ang pangwakas na bahagi ng natural na derivation ay ang walang hanggan na siklo ng mga nabubuhay na nilalang, paulit-ulit. Ang kanilang mga kalooban ay hindi mababago. Gayunpaman, may mga malubhang pagkakaiba sa pagsusuri ng mga nabubuhay na nilalang. Sa huli, ang karamihan sa mga Diyos ay iginiit na ang mga nabubuhay na nilalang ay sasamahan ng kasakiman, pagiging makasarili, labis na pagnanasa, at 5 lason. Sila ay ganap na hindi karapat-dapat na pumasok sa kataas-taasang landas. Ngunit ang resulta nito ay natural at hindi mababago. Sa huli, maaari lamang nating gamitin ang Taoism ng siyam na mga Diyos na wala upang lumikha ng isang komprehensibong katawan ng walang kabuluhan. Waitara ba ito? Tanong ni James. Mula sa isang modded, ito ay Waitara, ngunit hindi siya nilikha ng isang Diyos na Diyos. Sa halip, siya ay nilikha ng siyam na walang Diyos na mga Diyos ng Diyos. Kaya, walang kumokontrol sa Waitara. Ang kanyang hitsura ay batay sa likas na derivation. Ang siyam na walang kabuluhan na mga Diyos ay nagbigay lamang sa kanya ng iba't ibang mga Taoism. Sa oras na ito, sinabi ni Yarden, ang hitsura ng Waitara ay kumakatawan sa pagsisimula ng kawalang saysay na pagkakaroon ng isang form. Pagkatapos, ito ang magiging 5 pinakamataas na ebolusyon. Ang Tai, Tai Chu, at Tai Chi ay ang mga naghahati na puntos. Nangangahulugan ito na nakakuha ito ng isang form mula sa wala. Kilala sila bilang 3 pinakamataas na espiritu ng wala. Si Tai Chi ay umusbong sa Turte at Tai Chi, na siyang 3 pinakamataas na espiritu. Pagkatapos, si Xyloria Tai Chi ay nagmula sa Yin at Yang Governors, na ang pagsisimula ng lahat ng mga bagay sa mundo. Maghintay. Sumimangot si James. Mayroon lamang 5 primal evolutions. Bakit may 6 na espiritu? Ang bilang ba ni Waitara ay bilang isa rin? Hindi. Umiling-iling si Yarden. Kailangan kong banggitin si Silver na nagpadala sa iyo dito. Dumaan siya sa 2 lupain ng wala at pag-iral. Siya ang kinatawan ng pagkakaroon at wala. Siya ay isang espesyal na pag-iral.
Nang marinig iyon, tumango si James. Alam mo ang lahat ng nangyari mamaya. Tumingin si Franna kay James. Mula sa simula ng gobernador ng Yin at Yang, ang lupain ng Xanadu ay hindi umiiral. Sa halip, ito ang Health Realm na nakatira ka. Ngunit sa realm ng Health, ang mga tao ay isang espesyal na pag-iral. Hindi namin ibinabawas o hulaan ito. Nang marinig iyon ni James, sumimangot siya. Ito ba ang pagkakamali ni Wait Ara? Hindi, sinasadya ito. Sinabi ni Yarden, siya ay orihinal na walang malay at ipinatupad lamang ang aming 49 na Taoism. Hindi namin inaasahan na sa mga taon ng pagtatanong sa mga nabubuhay na nilalang sa lahat ng mundo, pagsamahin niya ang mga pakinabang ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang at nakukuha ang kanyang sariling Taoism, na mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,915. Upon na pagdinig na, pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Narito ba ang 50 kataas-taasang mga landas, 49 na mga landas ng derivation at iniwan ang isa ay nagmula. Nang makita na tahimik si James, nagbuntong hininga si Franna. Ang 49 na mga landas ng derivation, 50 kataas-taasang mga landas, at pag-iwan ng isa sa likuran ay hindi kasama sa natural na derivation. Panipi. Nang marinig iyon ni James, pinaliit niya ang kanyang mga mata. Kaya, kailangan kong pasalamatan si Wait Ara dahil, kung wala siya, hindi na umiiral ang mga tao. Tumingin si Yarden kay Franna. Umiling-iling si Franna. Hindi niya ito ginawa para sa iyo guys. Ginawa niya ito upang itago ang kanyang sarili at makatakas sa 49 na Taoism nang wala. Nahuli si James. Tumingin siya kay Franna. Ito ay upang makatakas mula sa iyong kontrol. Hindi namin siya kontrolin. Kinuha namin siya. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Franna, ayaw lang niya na maging katulad namin, papalitan ng ibang tao. Nais niyang kontrolin ang Zymergy magpakailanman. Panipi. Pagkatapos, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Napansin namin ang isang bagay na kakaiba na ang nakaraan, ngunit ang iba pang mga Diyos na Diyos ay naging isang bingi ng bingi. Matapos naming ibagsak siya nang magkaroon siya ng kamalayan, si Zymergy ay ganap na nabago sa kanya. Ang natural na derivation ay nasa gulo. Dalhan mo siya. Nakatitig si James kay Franna. Binago namin ang Taoism na ginamit upang likhain siya upang mawala siya. Kalmado, sinabi ni Franna, ngunit huli na. Nang marinig iyon, natigilan si James. Ano ang Lear Tribulation? Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan, sabi ni Yarden, ang lahat ng mga pagdurusa na naranasan mo ay isang bahagi ng pagdurusa ng Lear, kasama na ang pagbagsak ng ilog ng oras. Ang paglilinang ay hindi diskriminasyon. Ang pagdurusa ng Lear ay nagbabago sa landas. Ang pag-iwas sa bawat salita, sinabi ni Franna, sa una, sa 49 na Taoism, ang paglilinang ay hindi nagtatangi. Walang lahi. Gayunpaman, dahil sa pagdurusa ng Lear, maraming mga threshold. Hindi mahalaga kung ano ang lahi ng mga buhay na nilalang, dapat silang maging porma ng tao na nilikha ni Wait Ara bago nila tunay na linangin ang Taoism. Bilang mga tao, maaari silang magsimula ng maayos. Dahil sa mga pagdurusa sa Lear, ang kanilang landas ay naging mas mahirap sa mas maraming mga threshold. Ang pagtabi sa daan-daang taon ng kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan pati na rin walang posibilidad na paglilinang, pagpasok lamang sa Taoism at pag-alis ng mga emosyon at pagnanasa ay magpapalala sa buhay kaysa sa kamatayan. James, alam mo ba kung bakit may napakaliit na tao sa Zymergy? Tumingin si Yarden kay James na may ngiti. Umiling-iling si James. Sa isang mababang tinig, sinabi ni Yarden, ito ay dahil nakatakas si Wait Ara sa isang form ng tao. Ang mga alagad na naiwan niya ay natatakot na may babalik na magpanggap na siya at nakawin ang posisyon ng kataas-taasang landas. Kaya, sinubukan nila ang lahat ng mga uri ng mga pamamaraan at batas upang sugpuin ang mga tao. Panipi. Nang marinig iyon, sumimangot si James. Ibig bang sabihin ay maaaring bumalik ang Wait Ara? Siya ay, sinabi ni Franna nang may katiyakan, ang pagdurusa ng Lear ay tumatagal ng 5 milyong mga entrepok. Dapat itong nasa paligid ng oras na ito, higit pa o mas mababa sa 10 mga entrepok. Kaya, nais namin na ikaw ay maging kataas-taasang landas upang maiwasan ang pagbabalik ni Wait Ara, kung hindi man,
ang buong Zymurgy ay mapapawi ng kanyang hindi likas na Taoism. Pagkatapos nito, ang Zymurgy ay magiging mas marahas. Ang mga nabubuhay na nilalang ay higit na magdurusa. Lalo na ikaw. Tumingin si Franna kay James. Nilikha mo ang pangalan ng napili. Ikaw ang pinakamalaking banta ng Wait Ara. Hindi kanya maliligtas, kasama na ang iyong asawa. Siya ang Yin Governor. Siya ang huling Xanadu Divine na nasa ilalim ng unang paglilinis ng Wait Ara. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,916. Upon na pagdinig na, natigilan si James. Hindi niya inaasahan na makakaapekto ang sitwasyon sa lahat ng mga mundo. Sa kaisipang iyon, tinanong niya, kaya, ang 5 landas ng mga emperador ng 49 na langit ay naghihintay din sa kanyang pagbabalik. Hindi namin alam kung ano ang kanilang mga saloobin. Bihira nating makilala sila. Umiling-iling si Yarden. Ang 5 landas ng mga emperador ay nais na kontrolin ang lahat ng mga mundo pagkatapos mawala ang Wait Ara. Kung naghihintay sila sa pagbabalik ni Wait Ara sa una, baka hindi nila siya bumalik pagkatapos makakuha ng lasa ng kapangyarihan. Nang marinig iyon ni James, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sinabi namin ang lahat ng dapat sabihin. Tumingin si Franna kay James. Maaari kang magpasya kung ano ang gagawin. Kung nais mo man o hindi ang kataas-taasang landas ay ang iyong desisyon. Panipi, bakit ako ito? Biglang nagtanong si James. Nagpalitan sina Yarden at Franna bago tumawa. Mangyaring sagutin ng direkta ang aking katanungan. Tumingin si James sa dalawa. Inayos namin ito ng sinasadya. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni Yarden, ngunit napagpasyahan namin na hindi kakatawan ni Wait Ara na nakatakas. Idinagdag ni Franna, mas mahalaga, ikaw ay may talento at banal. Naranasan mo ang maraming mga pakikipagsapalaran. Naabot mo ang puntong ito bilang isang tao. Ikaw ay natatangi. Hindi ako natatangi. Umiling-iling si James. May isang taong may higit na mga nagawa. Panipi. Sa kaunting ngiti, sinabi ni Yarden, ibig mo bang sabihin si Morgoth? Itinuring namin siya dati, ngunit hindi niya mahawakan ang isang mahalagang gawain. Hindi siya maaaring lumaban kay Wait Ara na babalik. Nang marinig iyon, tinitigan ni James ang dalawa. Kaya, ako ba ang iyong pape o ang iyong Panginoon? Malinaw na, sinabi ni Franna, Master, syempre. Kami ay ang mga Diyos ng wala. Maaari lamang nating likhain ang lahat. Hindi natin makagambala sa lahat. Hindi tayo makagambala sa mga likas na pagbabago. Gayunpaman, inaasahan namin na makalikha tayo ng lahat sa ilalim ng isang Panginoon. Ang master na pinili natin ay mapagkawang gawa. Nakatitig si Yarden kay James. Kung ayaw mo talagang maging kataas-taasang landas, kailangan mo pa ring maging ito. Dapat mong lutisin ang pagdurusa sa Lear. Kung tungkol sa kung nais mo pa rin ito sa hinaharap o nais mong gumawa ng iba pang mga bagay, susundan ka namin ng kusang loob. Matapos marinig iyon, huminga ng malalim si James. Nangangahulugan ba ito na walang maraming mga paghihigpit para sa akin na maging pinakamataas na landas? Hindi ko kailangang alisin ang aking damdamin, kagustuhan at kamalayan. Panipi. Nagpalitan ulit sina Yarden at Franna. Ngumiti sila at tumango. Dapat ay sinabi mo ito kanina. Pagkatapos, tumayo si James. Ngunit kailangan ko pa ring dumaan sa 3 Tribulations MS Silver na nabanggit. Iyon ang iyong sariling pagdurusa. Sa isang mababang tinig, sinabi ni Franna, natukoy na para sa iyo na maging kataas-taasang landas. Nalaman mo lang ito ng maaga. Hindi ito maiiwasan. Panipi. Ang sitwasyong ito ay nagalit sa mga tao. Si James ay nasa isang problema. Matapos marinig ang labis mula kay Yarden at Franna, mas gugustuhin niyang malaman ang tungkol sa lahat ng ito. Siguro mas magiging motivation siya at magkaroon ng paghihimok na mapabuti. Ngayon na alam na niya ang lahat at may malinaw na layunin, bigla niyang hindi alam kung ano ang gagawin. Ang iyong Zen ay hindi maaaring manatili dito ng masyadong mahaba. Magiging sanhi ito ng pinsala sa iyong primordial na espiritu. Bigla, hinimok ni Yarden, James, magkikita tayo muli sa hinaharap, ngunit nakasalalay ito kung magtagumpay ka man o hindi. Hinahabol mo ba ako? Sinulyapan ni na James sina Yarden at Franna. Sa pamamagitan ng paraan, nabibilang pa ba ang iyong pangako?
Sina Yarden at Frana ay nakuha bago sila ngumiti at tumango. Kung gayon, gusto ko, nagsimula si James. Bago pa man matapos si James, ginambala siya ni Frana. Nagbigay kami ng pilak kung ano ang gusto mo. Maaari mo lamang itong kunin mula sa kanya. Tulad ng sa susunod na mangyayari, nakasalalay ito sa iyo. James, bumantong hininga si Yarden. Inaasahan kong maaari kang magtagumpay, ngunit ang gawain ay mahalaga at mayroon pa ring mahabang paraan upang pumunta. Sinulyapan ni James si Yarden bago tumingin kay Frana. Mayroon akong isa pang katanungan. Nais kong malaman kung ikaw ang aking pangalawang katawan, Lizia. Ako. Ngunit sa parehong oras, hindi ako. Nagbigay ng isang hindi malinaw na sagot si Frana. Maaari akong maging isa sa iyong mga pagdurusa. Hinabol ni James ang kanyang mga labi at yumoko sa dalawa. Salamat sa iyong katapatan. Mayroon akong isang huling tanong. Maaari ba akong makahanap ng porma ng tao at malutas ang problema ng isang beses at para sa lahat? Panipi. Nang marinig iyon, nagkatinginan sina Frana at Yarden. Natahimik sila. Ano ang ibig mong sabihin dito? Naguguluhan, tinanong ni James, hindi mo ba ako masabi? Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni Yarden, mula sa at ako ay naghahanap para sa kanya ng maraming taon, ngunit hindi kami makakahanap ng isang bakas. Kung mahahanap mo siya, magpapasalamat tayo. Napakahirap nito. Umiling-iling si Frana bago sabihin ng mahina, kung may pagkakataon, maaaring magkita kayo. Ngunit sa huli, kakailanganin mong labanan ang bawat isa. May gusto pa si James, ngunit sina Frana at Yarden ay kumalas sa kanilang mga kamay ng sabay. Tulad ng isang dahon, lumipad siya palayo na may isang malakas na hangin. Umiwas siya. Kaagad, binuksan niya ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na nasa banal na ilaw pa rin siya ng pilak. Napapaligiran siya ng maraming sinag ng ilaw. Have ako bumalik. Naiintindihan mo ba ang lahat ngayon? Sa oras na ito, ang tinig ni Silver bilang tunog ni Callan. Itinaas ni James ang kanyang ulo at nagbuntong hininga. Ms. Silver, kinamumuhian kong makipag-usap sa iyo ng ganito. Hindi mo ba maipakita ang iyong sarili? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,917. Upon na pagdinig na, tumawa si Silver. Ikaw ay tuso. Sa palagay mo ba mahuhulog ako para sa iyong mga trick? Ako ay isang mabagsik na reaper. Ako ay nasa pagitan ng mga nasa salat at hindi nasa salat. Ano ang makikita? Pagkatapos, ang ilaw bago sumabog si James. Kaagad, lumitaw ang ilang nakasisilaw na bola ng enerhiya. Mayroong ilang mga axes na napapaligiran ng itim at puting gas, isang amethyst red na sibat na may malevolent na enerhiya, isang nakasisilaw na perlas, at isang marahas na espiritu na gumagala sa bola ng enerhiya. Ang mukha ni James ay twitched. Sumimangot siya. Ms. Silver, alam mo kung ano ang gusto ko. Bakit mo ako binigyan ng marami ng sabay-sabay? Ano ang mga ito? Kumikilos ka ba? Tumutokso si Silver, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo narinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa pagkatapos magtago sa walang bisa sa labas ng templo ng matagal. Sa wakas ay naintindihan ni James ang ibig niyang sabihin. Hindi niya inaasahan na ibibigay sa kanya ng pilak ang lahat ng ito. Sa tinig ni Callan, sinabi ni Silver, binigyan kita ng lahat. Maaari kang magpasya sa kung ano ang gagawin sa kanila. Hindi bababasa na kompleto ko na ang aking misyon. Panahon na para hahanapin ko ang aking kapalaran. Natigilan si James. Itinaas niya ang ulo. Ms. Silver, mawawasak ka ba mamaya? Kalmado, sinabi ni Silver, umiiral ako sa pagitan ng nasa salat at hindi nasa salat. Ang pagkalipol ay hindi umiiral. Kung inaanyayahan kita sa mahusay na lupain ng historial. Tanong ni James na kinakabahan, magpapakita ka ba? Tumahimik ang pilak. Dahil ikaw ay nasa pagitan ng nasa salat at hindi nasa salat, maaari kang magpakita, dagdag ni James, ngunit naniniwala ako na mayroon kang isang matatag na puso para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Magpapakita ka. Maya-maya ng katahimikan, nagbuntong hininga si Silver at sinabing, ako ay isang pinakamataas na espiritu. Ipinanganak ako upang lumitaw ang mga nabubuhay na nilalang. Ngayon na ang mga nabubuhay na nilalang ay paulit-ulit na ipinanganak sa kaharian ng Health, hindi na ako kapaki-pakinabang sa mga nabubuhay na nilalang.
Ang 5 pinakamataas na ebolusyon ay ang mga ninuno ng mundo. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay iginagalang sila, nag-ambala si James Silver. Kung ang isa ay kapaki-pakinabang sa hinaharap, ang mga kontribusyon ng isang tao ay nasasakop. Hindi ba tayo bilang mga buhay na nilalang masyadong materialistic? Kung wala kayong mga lalaki, hindi kami mawawala. Ang mga buhay na nilalang ay may emosyon at alam kung paano magpasalamat. Hindi ko pa naririnig ang isang tao na nagsabing ang kanilang mga magulang ay hindi nakapaki-pakinabang dahil matanda na sila, kaya't pinabayaan nila sila. Ito ay hindi nakakatawa sa mga nabubuhay na nilalang. Sa gayon, yumuko si James sa pilak. Ms. Silver, hindi lamang nais kong anyayahan ka sa mahusay na lupang pangkasaysayan, ngunit baka hanapin ko ang iba pang 4 na pinakamataas na espiritu at anyayahan din sila. Nais kong muling itayo ang 5 banal na mga templo at hayaan mong tamasahin ang pagsamba mula sa mga buhay na nilalang at walang hanggang kaluwalhatian. Matapos marinig iyon, tahimik si Silver. Gayunpaman, ang hindi mabilang na mga sinag ng ilaw sa paligid niya ay nanginginig. Malinaw na hindi niya inaasahan na gumawa si James ng gayong paanyaya at gayong nais bago siya umalis. Ayon sa 49 na Taoism, ang 5 pinakamataas na ebolusyon ay nagbago mula sa wala sa pagkakaroon ng isang form. Kung ginawa ni Wait Ara si Taiyi, dapat mamatay si Wait Ara. Kung ginawa ni Taiyi si Taichu, dapat mamatay si Taiyi. Kung ginawa ni Taichi si Taishi, dapat mamatay si Taichi. Kung ginawa ni Taishi si Turta, dapat mamatay si Taishi. Kung ginawa ni Turta ang Taichi, dapat mamatay si Turta. Kung ginawa ni Taichi ang Yin at Yang Governor, dapat ding mamatay si Taichi. Gayunpaman, dahil ang Wait Ara ay nakakuha ng kamalayan, ang lahat ng ito ay nagbago. Kaya, sa halip na mamatay, ang mga pangunahing espiritu ay nakakuha din ng kamalayan. Sa kamalayan, makaramdam sila ng pananabik. Pagkatapos, magkakaroon sila ng mga pagnanasa. Kapag mayroon silang mga pagnanasa, nais nilang mamagitan. Kaya, ang mga mundo ay naging kakaiba. Sa una, bilang isa sa mga pangunahing Diyos, naisip ni Silver na ang huling mahalagang bagay na ginawa niya ay upang maisil si Morgoth dito ng walang hanggan. Hindi niya inaasahan na ang pagdating ni James ay baguhin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang misyon at pinalaya siya. Binigyan niya siya ng isang bagong buhay na isang pagpapala. Ngayon, gayunpaman, si James ay mas magalang sa kanya. Paano hindi siya mahipo kapag nakakuha siya ng kamalayan? Paano siya hindi magpapasalamat sa kanya? Matapos mag-isip ng ilang sandali, huminga ng malalim si Silver. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,918. Thank you. Ngunit mayroon kang mga bagay upang malutas ngayon. Sabi ni Silver. Pagkatapos, ang ilaw bago sumiklab si James. Lumitaw ang isang malaking screen. Ipinakita ng screen ang eksena ng 47 langit. Ang ilang mga kakaibang monsters ay nagtatago sa bawat sulok. Ang ilan ay may ulo ng tao na may isang katawan ng hayop. Ang ilan ay mukhang isang tao ngunit may ulo ng hayop. Ang ilan ay may mga pakpak. Ang ilan ay may isang malaking katawan ngunit walang mga tampok sa mukha. Ang ilan ay may mga tampok na mukha ngunit walang mga paa. Ang ilan ay hugis na kakaiba. Ang ilan ay mukhang medyo tulad ng isang tao, habang ang ilan ay mukhang medyo parang hayop. Mukha silang nakakatakot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala ni James ang mga monsters pagkatapos na pumasok sa Zomergy. Sa pamamagitan ng isang nakasimangot, tinanong ni James, ano ang mga iyon? Mga primal beings, sinasadya na sinabi ni Silver, kilala sila bilang mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta. Nang marinig iyon, pinalawak ni James ang kanyang mga mata. Mga paksayon at sekta ng unorthodox. Nangangahulugan ba ito na sila ang trump card ng Tai Chi? Panipi. Huwag kang tumingin sa kanila, sabi ni Silver, malakas sila. Sa una, sila ay selyadong sa puwang ng Netherforge ni Tai Chi, ngunit sa buong taon, nilinang nila ang kanilang sariling landas, independenteng mula sa kataas-taasang landas. Panipi. Ngayon na ang selyo ay naangat, ang pagdanak ng dugo ay mangyayari sa mga mundo. Tinitigan ni James ang bungkos ng mga monsters sa screen. Pinakawalan ba sila ni Tai Chi? Paano masama? Walang magawa, sinabi ni Silver, kahit na inalis mo ang kanyang kapangyarihan na maging Panginoon ng lahat ng mga lupain, siya pa rin si Tai Chi.
Maaari niyang buhayin ang likas na enerhiya. Natatakot ako na ang buong Zymergy sa ilalim ng 47 langit ay nahulog sa mga kamay ng mga hindi karapat-dapat na paksayon at sekta. Nang marinig iyon, natigilan si James. MS Silver, ano ang tungkol sa mga nabubuhay na nilalang? Wala silang oras upang alagaan ang mga mundo ngayon. Binuksan ng pilak ang bawat salita at sinabi, gusto nila ng Zymergy at ang kataas-taasang landas. Panipi. Malalim na naisip si James. Tila masamang balita, ngunit tulad ng naisip niya tungkol dito, maaaring mabuting balita para sa kanya at sa mga nabubuhay na nilalang. Pagkatapos ng lahat, ang target ng monsters ay Zymergy, na siyang mga matatanda ng 40 langit. Kung maaari silang magdulot ng kaguluhan sa Zymergy, hindi lamang sila magpapahina sa lakas ni Zymergy, ngunit makakatulong din sila kay James na mahanap ang mga materyales ng 5 espiritu. Habang iniisip niya ito, may ideya si James. MS Silver, pupunta ako upang salubungin sila. Hawakan. Panipi. Pagkatapos, isinaaktibo ni James ang form ng Dawn Blaze at nawala mula sa ilaw. Hindi rin niya pinapanatili ang mga bagay na ibinigay ni Silver. Walang magawa ang pilak. Matalino siya. Alam niya kung paano gamitin ang katalinuhan ng mga buhay na nilalang. Bigla, itinaas niya ang boses. Batay sa puntong ito, mas malakas siya kaysa sa ilang mga tao. Sino ang pinag-uusapan mo? Sa oras na ito, sa nakasisilaw na bola ng enerhiya, tumayo ang marahas na espiritu. Inunat niya ang bola ng enerhiya hanggang sa ito ay hugis tulad ng isang tao. Mali ba ako? Tanong ni Silver. Paano maihahambing sa akin ang isang buhay na buhay sa ranggo ng Soma Declan? Galit na galit ang espiritu. Kung ito ang mga lumang araw, maaari ko siyang masaksak na mamatay sa isang sibat. Siya ang unang pamumuhay na makuha ang 3 pagsasama ng kayamanan. Mahinahon na iginiit ni Soma, tulad ng para sa iyo, ikaw ay isang labag sa batas. Sumigaw ang espiritu, ikaw ay isang pinakamataas na espiritu. Paano ka magiging bastos? Ay, gumawa tayo ng pusta, ginambala ni Soma ang espiritu. Kung siya ay nanalo sa labanan na ito, ikaw ay nasa ilalim niya sa hinaharap. Hindi ka magiging sanhi ng problema. Nang marinig iyon, nag-click ang espiritu ng kanyang dila. Paano kung mawala siya? Hahayaan kita, tumugon si Silver, hahayaan kong muling lumitaw ang iyong pangunahing sarili sa mga mundo. Tumawa ang espiritu. Sige, tinatanggap ko ang pusta na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,919. Labas ng Taishi Grand Temple, Yeria at Morgoth inilibing ang kanilang mga sarili sa pagkawasak, na nagpapakita lamang ng kanilang mga mata. Patuloy silang nakatitig sa pasukan ng Taishi Grand Temple. Para bang nais nilang makita sa pamamagitan ng gate. Bakit hindi siya lalabas? Galit, tinanong ni Yeria, namatay ba siya sa loob? Ang bastard na iyon ay hindi karapat-dapat. Panipi, nag-click si Morgoth sa kanyang dila. Nakuha ni James ang 3 pagsasama ng kayamanan. Hindi siya maaaring mamatay. Panipi. Pagkatapos, sinulyapan siya ni Yeria. Bakit ka dapat makipagtalo sa akin? Nang marinig iyon, tinanong ni Morgoth, mahirap bang tanggapin ang katotohanan? Gusto ko ng isang saloobin. Naiintindihan mo ba? Galit, sigaw ni Yeria. Morgoth, dapat kang manatiling walang asawa magpakailanman. Ang isang babaeng nagiging kapareha mo ay mamamatay dahil sa galit. Panipi. Sinabi ni Morgoth, hindi ka isang babae. Ikaw ay isang isda. Nawala si Yeria sa mga salita. Labas na siya, biglang sabi ni Morgoth. Sa gayon, si Yeria, na galit, ay tumingin kay Taishi Grand Temple. Pagkatapos, tumawa siya. Nasa labas siya. James, dumating ka na ang Doomsday. Tiningnan ni Morgoth si Yeria na parang nakatingin siya sa isang halimaw. Ano ang iyong mga swings ng mood? Mayroon bang panregla din ang isang isda? Sa pamamagitan ng isang malakas na tunog, sinampal ni Yeria si Morgoth sa ulo. Pagkatapos, bumaril siya hanggang sa langit mula sa pagkawasak. James, maghihiganti ako ngayon. Bakit ka higit sa isang show-off kaysa sa akin? Pinanood ni Morgoth si Yeria na pumunta sa Taishi Grand Temple habang dahan-daang umakyat siya mula sa dumi. Sa kabilang dako, hinarang ni Yeria ang paraan ni James na may isang flicker ng itim at puting gas.
Si James ay tumingin sa abak kay Yeria na kakaibang natatakpan ng dumi. Nagulat ka ba? Bigla, tumawa si Yeria. Nahihilo ka ba? Hindi mo pa inisip na maghihintay ako dito para sa iyo, di ba? Tumingin si James kay Yeria na gumagawa ng kaguluhan. Tinanong niya, ilan ang mga pampublikong banyo na napunta ka? Bakit ka nasa ganitong estado? Habang nagsasalita, pinched niya ang kanyang ilong na naiinis at kinuha ang 2 hakbang. Tumingin si Yeria sa sarili. Pagkatapos, inalog niya ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang flash ng black ATWHITE light, mukhang muli siyang isang diyosa. Sumiksik siya bago sumulyap kay James. Huwag kang mag-isip na maglaro ng mga trick. Ngayon ang iyong pagdadalamati. Panipi, chuckled James. Ang iyong bibig ay tila mas mabaho kaysa sa malagkit na amoy sa iyong katawan. Kaagad, itinaas ni Yeria ang kanyang braso upang amoy ang sarili. Pagkatapos, galit na sigaw siya, hindi ako mabaho. Naamoy ko. Pa rin, ikaw. Pa rin, gusto kong kumain ng isda ngayon. Ginambala siya ni James at tinanong, nasaan si Morgoth na naakit sa iyo? Natatakot ba siyang ipakita ang kanyang sarili? O itinapon mo siya pagkatapos matulog sa kanya? Gaano ka manggahas? Galit, sumigaw si Yeria. Morgoth, patayin mo siya. Walang tugon. Morgoth, tumalikod si Yeria at sumigaw. Morgoth, lumabas. Wala pa ring tugon. Nagalit, sumigaw si Yeria. Bastard. Nasa ranggo lamang siya ng Soma Declan. Bakit ka natatakot sa kanya? Ikaw ay Morgoth. Ano ang nangyari sa iyong kaluwalhatian? Hindi pa rin siya nakakuha ng tugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,920. James ay tumawid sa kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Sa isang ngiti, tiningnan niya si Yeria. Tapos ka na ba? Kung ikaw ay, isuko ang iyong sarili at hayaan ang aking asawa na alisin ang iyong sukat ng isda. Nang makita na si James ay malapit nang gumawa ng isang paglipat, si Yeria ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik na may pagbabantay. Pagkatapos, sumangot siya. James, sa palagay mo ba ay hindi ka maaaring talo ngayon na mayroon kang 3 pagsasama ng kayamanan? Mayroon ka pa ring mahabang paraan upang pumunta. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay at sumigaw, Queens, atake sa kanya. Walang nangyari. Akala ni James ay isang biro si Yeria. Medyo naiinis, sinabi niya, tapos ka na ba sa iyong pagganap? Ito na ang aking oras. Pagkatapos nito, inabot ni James ang kanyang kamay. Ang isang nakasisindak na malinaw na likas na enerhiya ay naging isang ilusyon na kamay. Dumiretso ito sa Yeria. Sakay, ang takot ay makikita sa malapad na mata ni Yeria. Sumigaw siya, Queens, ikaw ay isang bastard. Isang malakas na pagsabog ang nag-ambala sa dagandong ni Yeria. Sa susunod na segundo, ang ilusyon ng Palm James na binaril ay nadulas sa mga halves ng isang itim na tibak. Si James ay natitised sa paatras mula sa suntok. Sa pagkabigla, pinatatag niya ang kanyang sarili. Nang tumingin siya, nakakita siya ng isang malaking at muscular orc na nakatayo sa harap ni Yeria. Ang orc ay may isang katawan ng tao ngunit ulo ng hayop. Ang mga pakpak sa likuran niya ay dahan-daang lumipad. Isang sinag ng nakapangangilabot na itim na ilaw ang nakapaligid sa kanya. May hawak siyang tibak, mukha siyang maliit na bundok. Tumawa ulit si Yeria. James, sinabi ko sa iyo na ikaw ay Doomsday ay narito. Huwag isipin na kamangha-mangha ka dahil mayroon kang pagsasama ng 3 kayamanan. Wala ka bago si Queens. Panipi, hindi pinansin ni James si Yeria. Nakatitig siya sa orc, nakakaramdam ng pagpilit. Hindi mahalaga na napakalaki ng katawan ng orc. Ang kanyang kakilakilabot na aura ay pinakamahalaga. Si James ay hindi pa nakilala ang isang tao na may isang makapangyarihang aura dati. Pinutol ng orc ang likas na enerhiya ni James. Makikita na siya ay malakas. Ikaw ang napili, may 3 pagsasama ng kayamanan, at nasa ranggo ng Soma Declan. Ikaw ay isang bihirang pag-iral, si Queens, na isang orc, ay nagsalita sa isang husky na tinig nang hindi gumagalaw sa kanyang bibig. Humakbang si Yeria. Tinuro niya si James at sumigaw, Queens, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Patayin mo siya. Tumahimik si Queens. Inalag niya ang tibak sa kanyang kamay at tinamaan si Yeria.
Ang huli ay agad na pinasabog. Nang makita iyon, sumimangot si James. Habang nanginginig ang lupa, umupo si Queen sa lupa. James, tao ka ba? Ngumiti si James. Paano mo nakamit ang pagsasama ng tatlong kayamanan? Tanong ni Queens. Ngumiti si James ngunit tumahimik. Ang pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Queens, sabihin mo sa akin at ilalabas ko ang iyong buhay. Marahil ay maaari kong inirerekomende ka upang matugunan ang aming emperador. Panipi. Tinanong ni James, mayroon ka ring emperor. Kami ang tunay na orthodox. Galit si Queens. Dahil sa scheme ng Wait Ara, tinatakan kami ng milyon-milyong mga enterpop. Umiling-iling si James. Hindi ako interesado dito. Nais kong malaman kung ano ang ranggo ng iyong paglilinang. Bigla, nag-chock si Queens at sinabing, hindi mo iniisip na maaari mo akong talunin. Hindi ba ikaw ang unang nakamit ang pagsasama ng tatlong kayamanan?